isa sa mga kinahihiligan at pinagkakagastusan ng mga Pilipino ngayon ay ang pagta-travel. Hindi lamang local destinations, pati na rin sa ibang bansa. Uy, abanger sa seat sale! Pero kahit murang international flight ticket ang iyong mabili, may travel tax ka pa rin babayaran sa huli. Aray ko! Muling umugong sa social media ang issue ng travel tax at nangingibabaw ang panawagan ng publiko na tuluyan ng tanggalin ito. Sa patuloy na pagdami ng mga Pinoy na pumapasyal abroad, panahon na nga ba para alisin ang travel tax? Taong 1956 nang unang ipataw ang travel tax sa bansa alinsunod sa Republic Act No. 1478. Ito ay inamendahan noong 1977 sa pamamagitan ng Presidential Decree No. 1183 ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Sa kasalukuyan, 1,620 pesos ang travel tax na binabayaran ng mga nasa economy class, habang 2,700 pesos naman sa first class flights. Sino naman ang mga nagbabayad ng travel tax? Bukod sa mga Pilipino, sakop din ng batas na ito ang foreign passport holders na mayroong permanent residence sa Pilipinas at ang non-immigrant foreign passport holders na nananatili sa bansa ng higit 1 taon. Samantala, mayroon namang reduced travel tax at mga exempted sa pagbabayad ng nasabing buwis, pero sa mga piling sektor lamang. Partikular na ang overseas Filipino workers, Pilipinong permanenteng residente sa ibang bansa na nananatili sa Pilipinas ng wala pang 1 taon, at mga batang 2 taong gulang pababa. Para sa mga Pilipino, hindi biro ang laki ng halaga ng travel tax na kanilang binabayaran kada lilipad sila palabas ng bansa. Kaya ang isa sa pangunahing tanong nila ay, Saan ba napupunta? Saan ba napupunta? Saan napupunta? Saan ba napupunta yung binabayad namin? Ang 1.6 namin. Saan napupunta pa yung specific tax na yan? Honestly, for me, I won't mind paying 1.6 if I feel it as I travel around our country. Kung it will truly improve our tourism, I think it's more than just bakit tayo magbabayad ng 1.6. Pero it's more of saan ba napupunta yung 1.6 na binabayaran ng bawat Pilipino lumalabas ng bansa. And every taxpayers deserve to know. ayon sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA, ang ahensya na namamahala at nangongolekta ng travel tax, 50% nito ang nakalaan para sa kanilang ahensya. 40% para sa tourism-related educational programs at courses ng CHED. At 10% para sa inisyatiba ng NCCA sa paglago ng turismo. I mean, it's easy to say na okay, percentage dito, percentage doon, percentage dyan. Siguro, proper transparency, proper communication of how these specific funds are being used by these specific departments. Maganda man yung intensyon nung napupuntahan ng mga binabayaran natin, pero hindi natin siya nararamdaman. May improvements when it comes to the facilities. But at the same time, napapag-iwanan na nga tayo. Let's say for example, Thailand. Ang ganda ng airport ng Thailand, very modern, at the same time, maayos yung proseso. Pero pagbalik mo ng Pilipinas, parang mapasabi, eto na naman tayo. Paglilinaw ng TIEZA, nakasentro ang kanilang mandato sa pagpapabuti ng tourism infrastructure sa bansa at hindi sila ang pangunahing ahensya para sa pagsasaayos o pagpapaganda ng mga pasilidad sa mga airport, lalo na't kung hawak ito ng mga pribadong kumpanya. Halimbawa na lamang ay NAIA. Mula September 2024, ang operasyon nito at maintenance ay hawak na ng New NAIA Infrastructure Corporation.
isang private consortium na pinamumunuan ng San Miguel Corporation. Wala kaming jurisdiction anything with regards to airports. Wala kami diyan. Kami ang amin ng sa CHESA at ang involved ang travel tax, tourism development talaga siya. Pero bago siya naging private, let's say yung Terminal 2, nilapitan kami para ma-enhance namin yung kanilang mga lobbies, yung mga facades nila. So inaayos namin yon, tumutulong naman kami. Hindi kami basta-basta pwedeng pumasok because hindi namin siya sakop. Wala kaming authority doon kasi mag-encroach kami doon sa mandate nila. Depensa rin ng TIEZA, marami ng proyekto sa bansa ang naipagawa at naisaayos gamit ang pondo mula sa travel tax. Ayon sa ahensya, umabot na sa 190 infrastructure projects na nagkakahalaga ng higit kumulang 5 bilyong piso ang kanilang natapos mula 2019 hanggang 2025. Samantala, 153 proyekto pa ang ongoing at may nakalaang pondo na higit 7 bilyong piso. Let's say now, kami yung nag-a-address ng pagbaha sa Boracay, so yung mga kanal, so kami ang gagawa kasi hindi na kaya ng sagutin ng local government unit. Kamukha nun, may problema sa terminal ng mga bangka ng Coron at saka ng El Nido para dun sa kanilang boat tour sa mga islands nila. So kami yung nag-provide ng mga floating docks para maisaayos at maging ligtas yung mga turista natin, pati na rin yung ating mga bangkero. At matatapos din yung by May next month yung sa ating Burham Park na rehabilitate din namin. Anything with domestic tourism infrastructure, nai-involve kami. Kasi kami yung isang tinatakbuhan ng LGU na walang pang-develop. Sa kabila ng mga natapos at nisimulang proyekto ng TIEZA, tuluyan ng umusad sa Kongreso ngayong taon ang panukalang alisin ang travel tax. Kasama na rin ito sa priority bills ng gobyerno. Kabilang sa mga prioridad ng Pangulo na maipasa sa Hunyo ang mga sumusunod. Travel tax abolition. Nakita po ng Pangulo na mas makakagaan po ito sa ating mga turista at sa ating mga kababayan na nagbabiyahe. And yung 1620 na yan, to be honest, pasok na dapat yung travel insurance mo, nandiyan na rin yung, let's say, yung data roaming mo, or even a meal inside the airport. Ang dami mong pwedeng paglaanan for the 1620. Nang humarap ang TIEZA sa Senado nitong Marso, ipinunto nila na bagamat ang Pilipinas na lamang ang naniningil ng tinatawag na travel tax sa ASEAN region, may mga kaparehong uri rin ng buwis na ipinapataw sa ibang bansa. Ngunit kung ikukumpara ang 1,620 pesos sa mga nabanggit na bansa, ito pa rin ang nangingibabaw at higit na mas mahal. May epekto naman kaya ito sa pananaw ng Pinoy travelers ukol sa pagbisita abroad? It makes international travel expensive, and syempre medyo maiilang rin tayo, di ba? Na a lot of our Filipinos takot na nga mag-abroad, especially mga first-timers, tapos bibigyan mo pa siya ng travel tax. Parang it gives us that mindset na ang hirap umalis, ang hirap mag-travel. I don't think the 16 will stop the Filipinos sa travel abroad. Kasi yun yung conversation ngayon mas mahal pa yung mag-travel locally than to travel internationally. Ayon sa datos ng Department of Tourism at Bureau of Immigration, nasa 7.64 milyong Pilipino ang nag-travel abroad noong nakaraang taon. Mula rito, umabot sa 8.7 billion pesos ang travel tax na nakolekta ng TIEZA nitong 2025. Ayon kay Lapid, ito ang pinakamalaking kita ng ahensya. Democratize na yung pagta-travel eh. Hindi na lang siya yung parang, uy, pag mayaman ka, kaya mo mag-travel. Right now, anyone can travel kasi ang dami mong magagandang options, nagsisale na rin sila, and iba rin yung tuwa pag nakaka-travel na rin. Naniniwala rin ng House Congressional Policy and Budget Research Department na makatutulong ang pag-alis ng travel tax upang mapalakas ang kita sa turismo mula sa pagbisita ng mga Pinoy sa kalapit na mga bansa, partikular na sa ASEAN region. Samantala, kahit pasado na sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang House Bill 8464 o Travel Tax Abolition Act of 2026, kinakailangan munang ipasa ng Senado ang kanilang bersyon ng nasabing panukalang batas bago ito aprubahan ng Pangulo.
Kung sakaling aprobado na ang pagtanggal ng travel tax sa bansa, sa General Appropriations Act o National Budget na kukunin ang pondo ng TIEZA, pati na rin ang bahagi ng CHED at NCCA mula sa ahensya. Sana our next step will truly improve our tourism and our culture. I support reviewing, reducing, or possibly abolishing yung travel tax. Basta, siguradong sustainable at transparent yung funding para sa tourism development. Lahat na lang ng kibo natin may tax, di ba? Kung maayos lamang yung management ng pondo ng bayan at maayos ito na-allocate, hindi na natin kinakailangan mag-put ng another burden sa ating mga mamamayan. It's more of a political will at the end of the day. It's because, ano ba yung main reason mo why you want to remove it? Is it because you want to help the people? If it's really to help the people, you want to boost the travels of Filipinos, then commit tayo doon. Rest assured po, bawat piso na binabayaran natin, may magandang pinupuntahan po. Yung mga boatmen natin, magsasaka natin, mga waiters natin, hotel natin, mga tindero natin, mga furniture makers natin, or mga handicrafts, souvenir items, tour guide, even our scholars, dyan po napupunta yung ating travel tax. But the way things are, I think the direction really is for the abolishment of travel tax. We leave it to the wise decision of our lawmakers kung paano po ang pag-craft nito. Sa muling pagbubukas ng sesyon ng Kongreso sa May 4, 2026, malalaman ng publiko ang magiging kapalaran ng nasabing panukala. Para sa maraming Pilipino na matagal nang umaasa na matuldukan ang sistemang ito, bitbit nila ang isang tanong. Tuluyan na kayang maaalis ang travel tax sa bansa ngayong taon?